Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo, ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Diba? So, balik na ako dito, I have to face that. Pasigunsa na po yung buhato na ng diwata. Pusit na yung parang. Lima ka, nagbenta lang ng Paris Overload. Sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Si Raulo. Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yun, kung masakto yung utak niyan, tayo, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na isuod sa utok, ana ba? Magkakaon siguro, panos nga, pansit. Oo na, pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. At diyan nga po sa mga salita na yan ni Baste Duterte ay parang nagmukha siyang engot. Flashback. Castro assures the support of De La Rosa's fellow Cavaliers in his tour of duty, despite the fact that the presumptive PNP chief will bypass 4 batches of his upperclassmen in the PMA. De La Rosa is a member of PMA class of 1986. While majority of PNP officers in the command group and the directorate level are mostly graduates of PMA classes of 1982 to 1985. PNP spokesman Chief Superintendent Wilben Mayor says the choice of De La Rosa was an appointment of trust by Duterte. Mayor downplays speculations this could demoralize the PNP. Andun pa rin yung respeto at kortesiya sa isa't isa sa amin that even though he is the chief of the Philippine National Police, 4 years naming pinag-aralan at tinrain kami na yung sir na word as a matter of courtesy, hindi nawawala yun. Mayor says seniority is just one of the factors in selecting the PNP chief, but ultimately, the president always has the last say as to whoever he's comfortable working with. End of flashback. O diba? Dyan po sa balita na yan, CNN Philippines pa po noon yan, ngayon Newswatch na siya. Yung kanilang YouTube channel. Sinabi po, 4 na laktaw ang ginawa dito kay Bato de la Rosa para maging PNP chief. Hindi nga siya tinatawag na general noon. Chief Superintendent lang. Diba? Tapos itong Major General, kinu-question ang pagiging PNP chief. Sus Mariosep naman. Ano ba naman itong si Baste? Parang hindi niya yata naaalala na ang kanyang ama ay ginawang PNP chief ang isang chief superintendent. Hindi po ito hindi po ito major general. Si General Torre, major general ng maging PNP chief. Kung makikita nyo sa mga interview ni Bato bago maging PNP chief, meron pong dito, isa lang na star. Si General Torre, 2 na ang star niya. Kaya po, ewan ba, masyadong yata itong si Baste. Hindi ko alam kung nagka-amnesia o obob o engot lang talaga. Nagpapaka-digong Duterte pero obob version. At ayan, sinoplak po ni General Torre itong obob version ni Digong. Sir, one last on other issues. Naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion, and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay.
Okay, I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano rango ng unang chief PNP at ano rango ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Ewan ko nga kung may naniniwala pa dyan kay Basti. Diba, sabi nga ng ating Yusek Claire Castro. Sabi nga niya, may naniniwala pa ba kay Basti? At ano pa ba ang aasahan sa isang Basti Duterte? Ito po yung video. Natalo naman daw yung mga kandidato niya. Yun po muna, ma'am. Marami pa ba? Sige, hintayin ko yung iba pa niya mga sinabi. Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oppose or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So nakakaawa po yung ganon. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? 6 po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa House of Representatives, sinasabi din po, ay marami din pa po kaalyado ang Pangulo. So sa kanilang party po, 2 po, PDP ang nanalo. So ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. Diba? Ano ba asahan mo sa isang Baste Duterte? Naging mayor lang naman yan dahil nakakabit sa kanya ang apelido ng kanyang tatay na Duterte. No choice na, wala nang ibang papahawakin sa Davao City. Kaya siya ang pumalit kay Sara Duterte na maging mayor kasi si Pulong nag-congressman. Kaya ano pa ba asahan mo sa isang Baste Duterte na walang muwang
sa politika at walang muwang sa pagseserbisyo. Kita nyo, mayor ngayon yan. O tapos magiging mayor ulit siya dahil nga ang kanyang ama ay hindi naman makakalaya at mabubulok na doon sa ICC. O siya ulit ang magiging mayor. Kita nyo, lakwatsa ng lakwatsa. Pinagsisilbihan ay ang kanilang ama, hindi ang kanilang mga constituents. O di ba si Sara, si Pulong, si Baste, si Amy, o lahat mga nagpunta doon sa sa Dahig. Kasi ang pinagsisilbihan nila ang kanilang ama, hindi po ang taong bayan. Uunahin nila kapakanan ng kanilang tatay na nakakulong, nabubulok sa kulungan. Kaysa sa taong bayan, hindi nila unahin ng taong bayan. Kaya nga nagtataka ako, ba't may bumoto pa dyan? Ito pa, isang medyo may pagka-boba. May pagkaingot din. Ito, si Sara. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, General. General, hingi rin din po ako ng reaction dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, she questioned your appointment as PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee daw found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate Committee is still within the Ombudsman, and the Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Pagtatanong lang tayo, si Sara Duterte ba talaga ay abogado? Kasi kung abogado siya, diba, alam niya na ang Senado ay hindi po ito venue na kung saan ay napagdedesisyonan kung ang isang tao po ay nagkasala o hindi. Kasi kung sasabihin na resulta ng investigasyon ni Amy Marcos ay napatunayan niya doon sa Senate hearing na nagkamali si General Torre, si DOJ Secretary Boying Remulla, si DILG Secretary John Vic Remulla at si PNP Chief Marbil, hindi po yun na verdict ng katotohanan. Hindi po lumabas ang katotohanan doon. Bagkus, yung pong Senate hearing na yun ay isang sarswela, isang chubibo, rigudon, ano pa ba tawag dyan, lutong Macau, na alam natin na ang magiging resulta naman talaga ay papabor sa mga Duterte dahil nga si Amy Marcos ay hayok na maging isang Duterte. Diba? Hindi magiging patas. Bias na bias si Amy Marcos doon sa hearing na yon. Kaya kung si Sara Duterte abogado, tapos sasabihin niya na napatunayan daw doon sa Senate hearing, ano napatunayan doon? Diba? Nagsampa nga ng reklamo sa ombudsman, hanggang ngayon nga walang resulta kung talaga ba nga dapat kasuhan itong mga tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nagpahuli kay Digong. Diba? Kaya alam niyo po itong si General Torre, tamang-tama, akmang-akma, good choice talaga. Nice choice, kung best choice, kung ano man ang tawag dyan, pinakamagaling talaga, pinakatamang desisyon. Pinakatamang pagpili para sa isang PNP chief, etong si General Torre. Wala na tayong mahahanap pa, wala na tayong mahihiling pa. Wala nang dapat idagdag, wala nang dapat ibawas sa isang General Torre. Swak na swak, saktong-sakto sa pagiging PNP chief. Napakagaling po. Actually, hindi na nga nito kailangan ng, para sa akin hindi na kailangan ni General Torre na spokesperson. Bakit? Siya mismo, kayang-kaya niya nga sabihin at sagutin ang mga katanungan ng mga reporter na magtatanong sa kanya. Diba? Napakagaling po nito na PNP chief. Sabi nga ni Chief Marbil, mas magaling pa sa kanya etong si General Torre. At ako'y naniniwala dyan. Dahil nga po, sa mga salita pa lang ni General Torre ngayon, sa mga sagot pa lang niya sa media, soplak na.
etong mga Duterte, lalong-lalo na tong dalawang bobot-boba na to. So maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo ha. Natatawa kasi talaga ako. Engot na engot si Baste. Si Sara, abogado daw pero may pagka-abob naman, 'di ba? Abob eh. Engot. 'Di ba? Hindi po ganyan dapat sumagot ang isang mayor. Hindi dapat magsalita ganyan ng isang mayor at sumagot ang isang vice presidente. Malayong malayo, kantong-kanto, alam niyo parang mga mayayaman naman to, mga nag-aral ng sa magagandang eskwelahan. 'Di ba? Ang kanilang amay mayor, pero astang kalye. Ganun po ang kanilang mga astahan, malayong malayo sa mga Marcos, malayong malayo sa sagot po ng mga politiko na lumaki sa matinong pamilya. So yun lamang po, maraming salamat, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, momo chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.